Good evening mga paps. Ngayong gabi nito, pag-uusapan natin ang tungkol sa group ng Bell or free group kung tawagin ng iba. Nakakaupod nga ba ng lining or mabilis makaubos ng lining or hindi? Yun ang alamin natin ngayong gabi ito. So, may tatlong uri ng group mga paps. Yung isang uri ay parang ganito. Isang circle mo lang makita sa kanya kasi ang group niya ay isang circle bawat isang group. So, linear yata ang tawag sa kanya. Basta bawat group ay isang buong circle. Circle then stop. So ganon. Hindi siya dire-diretso. At saka yung isa naman ay parang thread type. So kung naka-side view, parang ganito mo siya makikita. So thread type. Ayan. Parang ganyan. So parang ganito. Parang ganyan. So pasensya na, madumi ang kamay dahil may ginagawa ko kaninang motor. Then yung isa naman ay yung parang ganito. Parang ganyan, mga ekes-ekes. Ito, masasabi ko siyang hindi siya advisable pang daily kasi talagang kakainin nito ang ang lining nyo kasi para siyang talim ng steel file. So, kapag pinasadaan nyo ng steel file yung lining ng motor nyo, alam nyo na ang mangyayari kapag pinasadaan nyo ng talim ng steel file ang lining ng motor nyo. So, maganda siya mga paps, makapit na makapit pero talagang kakainin niya yung lining ng motor nyo. So, maganda siya for racing pero hindi siya maganda for daily. Then, ito namang thread type. Ang best explanation dyan ay, nakakaubos siya ng lining mga paps kasi ganito siya. Try natin. Wait, ipasok ko lang ito. Pasok natin yung nuts sa Yung nuts May alam ako nitong sikat na vlogger na ganito ang pag-group niya. Thread type. So, wag na natin pangalanan kasi baka mabash tayo ng mga follower niya. Maingay pa naman yun sa Facebook. So, ganito. So, paano ko nasabing mabilis din to kumain ng lining kasi imagine nyo ganito mga paps. Eto, pag pinaikot nyo siya, 'di ba? Magmo-move siya from left to right or from right to left. So, yung yung lining ng scooter at saka bell ng scooter ay hindi naman nagmo-move from left to right or right to left. Instead, umiikot lang siya sa dati niyang pwesto. So, kapag etong nut na ito mga paps, pinigilan natin mag-travel from left to right or right to left, then puwersa nating ikutin etong siya, yung mismong nut or etong bolt diyan sa as is niyang pwesto. Palagay niyo mga paps, ano ang mangyayari? 'Di ba malo-lost thread? So, ganun din ang nangyayari pag ganitong group ang gamit nyo sa bell nyo. Kasi hindi siya nagta-travel from left to right or right to left. Umikot lang siya sa isang direction. So, ang nangyayari, yung eto, kunyari, eto yung lining. Etong nasa taas na part niya, then etong nasa babang part niya, hindi siya as is na to, hindi siya permanenteng tumatama sa nasa taas or nasa lubog naman na part nito. So, kunyari ngayon, etong part na itong nakataas,
tumama siya sa sa nakalubog na part ng netong nut or kung sa motor, ito yung bell kunyari, tumama ito sa sa part na nakalubog ng ng bell. Pag sunod na angat niya, sunod na pagbuka ng lining na ito, maaring etong part na ito, tatama na siya sa naka-usli or nasa taas na part ng bell nyo. So, wala siyang steading tinatamaan, wala siyang steading taas ng surface nito na tinatamaan. Kaya ang tendency, mapupudpud yung lining nyo. Gets nyo ba ako mga paps? Or hindi? Basta mahirap magpaliwanag. Gets nyo na yun? Then eto naman na circular. So kunyari hindi thread type siya. Parang sa unang tingin para siyang thread type. Parang parehas lang siya ng thread type pero magkaiba kasi eto isang pasada lang to. Pero eto bawat groove ay isang buong circle. So etong buong circle ganito ang groove ng motor ko. So pinagawa ko lang sa machine shop. Actually ako pa nagturo sa machine shop kasi hindi talaga sila nagagagawa ng ganito. So pinilit ko lang. Pero so far okay naman yung motor ko. Matagal na siya. 30 KO na. Eto kasi kapag sinide view niya siya, ang side view niya ay hindi ganito. So ang side view niya ay ganito. Parang ganyan. Kunyari ito yung group So ang side view niya ay parang ganyan. So sa bawat pag-ikot ng lining, sa bawat pagbuka niya, steady niyang tatamaan yung portion ng lining ay steady tatama kung saan man dito sa mga groove na ito. Halimbawa, ito yung kanal, ito yung groove. Yung tumatama dyan, sa sunod na buka niya ay dyan pa rin tatama. Then, ito namang nakaatas na surface, yung tumatama dyan ay sa bawat pagbuka ng lining ay dyan pa rin tatama. So, hindi pabago-bago yung taas ng tinatamaan niya. Kaya, mas nagtatagal siya. Kasi, once na naka-adapt na yung yung shape ng lining nyo sa bell, yun na yun. Yun na yung parang gumagamit ka na lang din ng stock. Kasi, since as is na surface yung tinatamaan ng bawat surface ng lining, hindi siya madaling maupod. So, bakit nga ba pala ginagawa itong mga groove na ito? Reason is para mas kumapit yung lining sa bell. So, ang paliwanag kasi dyan ay parang ganito. Ito yung yung stock, ang surface niya ay flat lang. So, kapag remove nyo siya, ang surface niya ay parang magiging ganito or parang magiging ganito kung matalim. So, eto, yung niya, kung titingnan mo, pare-pareho lang yung lawak niya, Pero kapag inunat nyo siya mga paps, etong dalawang ito, mas haba siya kumpara dito sa surface na ito. So, pag mas mahaba siya, ibig sabihin, mas malawak yung surface na maglalapat yung lining at bell. Therefore, mas lalakas yung kapit niya. So, yun lang ang benefit nito. Mas kumakapit yung lining sa bell. As a result, nababawasan yung dragging, mas lumalakas yung yung hatak kasi naiwasan yung pag-slide ng lining sa bell. So, hindi ako masyado magaling magpaliwanag mga paps, pero I hope na sana kahit papaano ay naintindihan niyo yung mga pinagsasabi ko. So, kung hindi niyo naintindihan mga paps, pwede niyo akong i-PM sa aking Facebook page at sasagot naman ako. Pero nga pala, eto kasi mga pang racing ito. So, ako ka pala ay hindi nagre-racing. Pero, naunawa naman natin yung mga
kung paano nangyayari ang mga bagay-bagay. So, yun lang mga paps. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Maraming salamat. Hanggang sa muli.